Tinurn off ko ang comment section ng aking recent upload kasi bigla akong binaha ng mga comment at nakakakita ako ng mga word na exploit. Okay, so kailangan ko siyang i-turn off because I was not really comfortable sa mga comments and hindi ko din alam isasagot. Masama pong magbintang. Madali na magsama ng mga foreigner na manirahan dito sa bansa natin. Akala nyo ba madali lang ang lahat? Hindi. Yung bintana, hanap kaya na ay 2,000 sa sakyanan. Gani. Siya kadua daw niya gi-check. Anak ko next time, katulo. Dulo mo, di makakita. Mag-open mo. Gamay mong mata. Dako gamay. Ako din dito. Sama ko. Tayo na. Ay, wala pa. Maulan na hapon. Habad mo good siya. Si kuya po din mo na anak ko ba yan? Matay lamok. Ano man good ka ng sabal or samok? Samok. Samok ba? Nakafocus ka. Unya, si papansin, di ba? Mura na good ng babae. Nag-focus ka. Unya, si papansin. Naapod ka ko agagmay man siya. Maliliit na lamok kung pinasok ang kotse. Araw, dagan kayo. Maraming pumasok na lamok. So, maulan guys. Sabi ni Miss Giselle, akala niya hindi daw kami tutuloy. Sabi ko, bakit hindi tayo tutuloy? May bubong naman yung kotse. Sinujoke ko lang si Miss Giselle. But, we are going to visit a shop na nagmamanufacture ng damit dito sa Jensen. Nagmamanufacture at nagdi-design. So, we got this contact number when we, yung nag-distribute kami ng mga flyers para sa laundry shop. At nakilala namin ito si Ma'am Buena. So, sabi niya, gumagawa daw sila ng sarili nilang dresses using their own design for all ages. So, I got curious kasi gusto ko i-check. Baka mamaya kaya namin na mag-wholesale sa kanila at kaya namin mag-distribute ng mga damit nila. If it's really unique and the quality is good, why not? So, pupuntahan namin ni Miss Giselle ngayon. Time check, mag-alas 3 pa lang ng hapon. And then, pupunta po ako ng bangko. Hindi pa ako tapos dito sa city. But, that one, I can do that one later. Ngayon, uunahin ko muna to kasi baka magsara itong tindahan ni Ma'am Buena at hindi natin siya maabutan. So, alas 3, sigurado, open na open pa yan. Titingnan natin. But, gusto kong mag-comment kasi binaha ako guys. Tinurn off ko ang comment section ng aking recent upload. Kasi, bigla akong binaha ng mga comments na kaliwat kanan, sabay-sabay talaga. Hindi ko alam kung bakit kino-comment sa akin yun. Siguro dahil I am related to, meron tayong African family, then andyan si Auntie Christine sa atin. So, nakakatanggap ako ng kaliwat kanan na comment. At nakakakita ako ng mga word na exploit. Okay? So, kailangan ko siyang i-turn off because I was not really comfortable sa mga comments and hindi ko din alam isasagot kasi nga hindi ko naman alam ang storya. Okay? Normally si Sir Rowell or si Mr. Rowell ng Pinoy of Equatorial Guinea, kami po talaga ay nagchat-chat normally. Pero ngayon sobrang busy niya siguro at ako'y busy din, hindi ko na siya nakumusta. Pero kinumusta ko siya lately at dahil din dito sa mga comments ninyo, ako'y nagtataka kasi nakarinig na ako ng word na exploit. So dahan-dahan lang tayo sana sa sinasabi natin, no? Masama pong magbintang. Lalo na kapag hindi totoo. Okay? Ang word na exploitation ay masyadong mabigat. Mabigat po yan at pwede po kayong balikan ng sinasabihan nyo ng exploitation lalo na kung wala po tayong pweba. So ang sinasabi ko lang, maghunos dili po muna ang all. Maghunos dili kayong lahat guys. Ngayon, I don't want to defend anyone but knowing that I am in the same, not really the same position, pero having someone na isang foreigner sa isang bansang Pilipinas ay hindi madali. Okay? Meron akong sacrifices as host ni Auntie Christine na hindi ko pinapaalam sa inyo. And I'm sure ganun din yung sitwasyon nila. Alright? Hindi madali na magsama ng mga foreigner na manirahan dito sa bansa natin. Akala nyo ba madali lang ang lahat? Hindi.
Hindi madali at magastos din. Plus, as ikaw yung host, kailangan mo isigurado or isecure 100% yung kalagayan ng iyong dinala dito na foreigner. Number 1, yung kanilang safety. Number 2, yung kanilang health. Very crucial. Very crucial. Yung kanilang accommodation o yung kanilang pagkain. Pag may bata, yung kanilang education. And to top it all off, yung kanilang legalities or documentation sa pagstay dito sa bansang Pilipinas ay dapat legal at hindi po TNT or hindi under the table. Okay? Madaming sacrifices. So mamaya isa-isahin ko sa inyo yung mga sacrifice on my part kasi I wanted you guys to, I wanted you to at least be fair. Okay? Or at least listen to the other part of the story. Kasi nakakalungkot naman isipin na ako na alam ko maraming sacrifices din siguro itong taong involved. So I just want you to have that different kind of point of view if sasabihin ko yung opinion ko regarding this. I guess I'll share more with you guys later. Ako muna magpe-prepare sa aming pagpunta dito ni Miss Giselle sa isang shop. And I'll see you guys shortly. Ha? Baha. Ayuson nila ilang drainage good. Hello guys, maayong hapon. Time check 2:45. Guys, may front seat na si Yong guys. May katabi na siya sa front seat. Akala ko kung sino special naka front seat talaga ba. Ang helmet pala ni Yong, diba? Kasi mag helmet na daw siya ngayon kasi dapat well protected pag nagabiyahe. Uy, hindi ko nakwento sa inyo, pero yan yung isa sa mga pinagsisihan namin. Nung time na namatay si Papa, sinabi ko nga kay Kuya Yong kung bakit. Importante talaga na magkaroon ng full helmet. Kasi si Kuya Yong pumupunta sa work, nagmumotor. Ngayon, etong tatay namin guys, he died when I was 18 years old. Ano na tayo ngayon? 36. That's almost 20 years na nawala si Papa sa amin. And the only mistake, it might have been the mistake at siguro nandito pa si Papa ngayon kasama namin, kung nung araw na namatay siya ay suot niya ang full face helmet. Kasi nung araw na namatay si Papa, ang gamit niya na helmet is yung half lang. Anong tawag mo dyan, Yung? Nutshell. Nutshell. Bakit nutshell? Dahil parang mani. Parang kalahati. Ha? Hindi Shell. Ha? Shell? Oh. Hindi turtle shell. Nutshell. So, shell lang siya. Okay. Kasi shell lang gamit ni Papa that time. Pero I do remember when I was at the hospital, narinig ko si Mama nagsabi na sana nakinig daw si Papa kay Mama, sana, kasi paalis si Papa that day, nagpaalam siya kay Mama na pupunta, magbabiyahe na siya. Ang trabaho ni Papa that time is nagapasahero siya ng motor guys, hindi ko alam anong tawag dyan sa inyo, pero magpasahero siya ba ng single na motor, so kailangan may helmet talaga. On that day lang din si Papa nagsuot nung shell na helmet, pero hindi na daw gipansis. Gitanong daw siya ni Mama, bakit ka nasuot mo na helmet, yung half, bakit hindi yung full? Sabi ni Papa, okay lang, ganun daw. Yun na araw talaga, yun lang na araw. The other days before that, my father was wearing the full face helmet. And yun na araw, yung shell ang gamit niya, at dun din na araw si Papa talaga as in napuruhan. So ang ikinamatay ng Papa ko ay internal hemorrhage sa ulo pagkatapos niyang mabangga sa isang truck. So ang ulo ang napuruhan, lumipad po yung helmet sa kung saang lupalop po ng kanto kung saan na-aksidente si Papa, at yung ulo niya talagang napuruhan. So that's the reason why my father couldn't make it. Na ICU siya, pero namatay din yung tatay ko di nagtagal sa loob ng ICU dahil nga grabing internal hemorrhage. So tawagin lang natin si Miss Giselle, parka siguro muna para matawagan ko siya. And then kasi may pupuntahan kami ni Miss Giselle guys, isasama ko siya sa isang shop. Titingnan namin kung anong makukuha namin sa shop na to, pero tara samahan nyo kami. Yung bintana, hanap kaya na ay 2,000 sa sakyanan. Gani, siya kadua daw niya gi-check. Anak ko next time katulo. Dulo mo di makita. Mag-open mo.
Gamay mong mata. Sana Dako Dako gamay. Ako din dito. Sama ko. Tayo na. Ay wala pa. Maulan na hapon. Habad mong good siya. Si kuya po din nga anak ko ba yan. Matay lamok. Ano man good ka ng sabal or samok? Samok ba? Nakafocus ka. Unya si papansin, di ba? Mura na good ng babae. Nag-focus ka. Unya si papansin. Napod ako agagmay man siya. Maliliit na lamukon, pinasok ang kotse. Araw, dagan kaayo. Maraming pumasok na lamok. So, maulan guys. Sabi ni Miss Giselle, akala niya hindi daw kami tutuloy. Sabi ko, bakit hindi tayo tutuloy? May bubong naman yung kotse. Sinujoke ko lang si Miss Giselle. But, we are going to visit a shop na nagmamanufacture ng damit dito sa Jensen. Nagmamanufacture at nagdi-design. So, we got this contact number when we, yung nag-distribute kami ng mga flyers para sa laundry shop. At nakilala namin ito si Ma'am Wena. So, sabi niya, gumagawa daw sila ng sarili nilang dresses using their own design for all ages. So, I got curious kasi gusto ko i-check. Baka mamaya kaya namin na mag-wholesale sa kanila at kaya namin mag-distribute ng mga damit nila. If it's really unique and the quality is good, why not? So, pupuntahan namin ni Miss Giselle ngayon. Time check, mag-alas 3 pa lang ng hapon. And then, pupunta po ako ng bangko. Hindi pa ako tapos dito sa city. But, that one, I can do that one later. Ngayon, uunahin ko muna to kasi baka magsara itong tindahan ni Ma'am Wena at hindi natin siya maabutan. So, alas 3, sigurado, open na open pa yan. Titingnan natin. But, gusto kong mag-comment kasi binaha ako guys. Tinurn off ko ang comment section ng aking recent upload. Kasi, bigla akong binaha ng mga comments na kaliwat kanan, sabay-sabay talaga. Hindi ko alam kung bakit kino-comment sa akin yun. Siguro dahil I am related to, meron tayong African family, then andyan si Auntie Christine sa atin. So, nakakatanggap ako ng kaliwat kanan na comment. At nakakakita ako ng mga word na exploit. Okay? So, kailangan ko siyang i-turn off. Because I was not really comfortable sa mga comments. And hindi ko din alam ang isasagot. Kasi nga, hindi ko naman alam ang storya. Okay? Normally, si Sir Rowell or si Mr. Rowell ng Pinoy of Equatorial Guinea, kami po talaga ay nagchat-chat normally. Pero ngayon sobrang busy niya siguro at ako'y busy din, hindi ko na siya nakumusta. Pero kinumusta ko siya lately at dahil din dito sa mga comments ninyo, ako'y nagtataka kasi nakarinig na ako ng word na exploit. So dahan-dahan lang tayo sana sa sinasabi natin, no? Masama pong magbintang lalo na kapag hindi totoo. Okay? Ang word na exploitation ay masyadong mabigat. Mabigat po yan at pwede po kayong balikan ng sinasabihan nyo ng exploitation lalo na kung wala po tayong pweba. So ang sinasabi ko lang, maghunos dili po muna ang all. Maghunos dili kayong lahat guys. Ngayon, I don't want to defend anyone but knowing that I am in the same, not really the same position, pero having someone na isang foreigner sa isang bansang Pilipinas ay hindi madali. Okay? Meron akong sacrifices as host ni Auntie Christine na hindi ko pinapaalam sa inyo. And I'm sure ganun din yung sitwasyon nila. Alright? Hindi madali na magsama ng mga foreigner na manirahan dito sa bansa natin. Akala nyo ba madali lang ang lahat? Hindi. Hindi madali at magastos. Magastos din. Plus, as ikaw yung host, kailangan mo isigurado or isecure 100% yung kalagayan ng iyong dinala dito na foreigner. Number 1, yung kanilang safety. Number 2, yung kanilang health. Very crucial. Very crucial. Yung kanilang accommodation o yung kanilang pagkain. Pag may bata, yung kanilang education. And to top it all off, yung kanilang legalities or documentation sa pagstay dito sa bansang Pilipinas ay dapat legal at hindi po TNT or hindi under the table.
Okay? Madaming sacrifices. So mamaya isa-isahin ko sa inyo yung mga sacrifice on my part kasi I wanted you guys to I wanted you to at least be fair. Okay? Or at least listen to the other part of the story. Kasi nakakalungkot naman isipin na ako na alam ko maraming sacrifices din siguro itong taong involved. So I just want you to have that different kind of point of view if sasabihin ko yung opinion ko regarding this. I guess I'll share more with you guys later. Ako muna magpe-prepare sa aming pagpunta dito ni Miss Giselle sa isang shop. And I'll see you guys shortly. No, only one, anak. I told him to drink water and it's hot. Only one Yakult lang. Auntie Christine, you gonna not let me have my time. You were fighting there. I was saying, you guys arguing on the remote. I think this one we can move, by the way, Auntie. This one, we can move upper so the baskets can have a space. Or we can move this one lower, then the basket can be here. To minimize the things on the side. What did you make for dinner? I made chicken. Did the kids enjoy the yellow watermelon? But they seem Chico. But I gave them mango for dinner. Chicken, the chicken, chicken. Not the native one. The native one, I did not go to get the Moringa. because For tinola. because it was raining. Okay, yeah. Some papaya. And what's this? Still cooking? Okay. So, magkain tayo ng dinner. Busog pa man ako, guys. Ano, masarap kain. Nabili na ako ng tinapay. Look at these kids. I told them, boys, Mayumi, they're blaming Mayumi that Tabi, your responsibility here. Auntie's calling you. Ganda mo, te. Pauwi na ako ng bahay, guys. And time check 6:40 na. Sabay na kami ng mama umuwi kasi nga maulan. Yung mga bata na nanood na lang ng movie. Where's Mayumi? Jesus! Ang lubot! Ano nangyari sa beauty mo, Day? Ha? Ay, ang lubot! Nabunan ang lubot. Wala pa man lang ginagwash. Kaya pala very quiet ka kay Lola, ha? Ano yan sa lips mo, be? Ibalik mo yung lipstick ni Lola. Be, what's this, be? Bam Bam! Bam Bam! Susoy. Nice man ang dress ni Yumi, oy. Uy, aga-agaan. Lipay kayo siya. Shower ka na, ha? Oo. Okay. Bawal pa ako maligo, guys. Kasi sabi nung nag-ano ng aking buhok. Kaya siya paiksi ng paiksi kasi pinapatanggal ko yung mga nasunog sa bleach before. Kaya kailangan siya bawasan. But, okay na din tong ganito kasi madali lang siya i-maintain ba. Ayan. So, bawal pa daw ako maligo. Sabi nung nag-ano ng aking buhok. Ayan. So, andito na tayo sa bahay. And, I'm so pagod. Sabi daw nila, huwag muna magdiretso ng higa sa kama pagkagaling ka sa labas para maiwasan yung pag-transfer ng bacteria at kailangan mo munang maligo or mag-half bath. So, kahit pagod tayo dito, muna tayo sa may sahig. Ayan. So, anyway, I wanted to talk to you guys. Saglit lang. Tungkol nga dito sa mga comment na nababasa ko about sa word na exploitation. And I wanted to give my thoughts, to share my thoughts with you about this. Unang-una, katulad ng na-mention ko sa inyo kanina, hindi po madali na magdala ng foreigner dito sa Pilipinas. To have that kind of responsibility is quite overwhelming. Sa akin nga, nahihirapan na ako na isa lang yung dinala ko si Auntie Christine lang. How much more para sa itong
isang vlogger na si Pinoy in Equatorial Guinea na buong family yung bit-bit niya. Imagine the kind of responsibility that he chose for himself, that he decided. So, it's not going to be easy. And knowing na they have been together for quite long time, dun pa lang sa Equatorial Guinea pa sila, ibig sabihin, they already had a very, I would say, comfortable relationship with each other. At nakita nyo naman yung comfort ng mga bata, kasama siya. So, I don't believe when you say, on my end, I won't believe that there is an exploitation. What I see is they are actually, it's a win-win for both of them. Okay? At ang ating co-vlogger na si Pinoy in Equatorial Guinea, he's able to share his life with them, ang kanyang experience as a Filipino nga na napalapit na sa pamilya Matinga, and also the family themselves get to have a chance na makalabas ng Africa, to have a different experience dito sa Pilipinas, makakita pa ng ibang parte ng mundo. And the most important thing of all is maayos yung kanilang education. Kasi nga, education in Africa, I would say it's also good. Pero syempre, iba pa din kapag hindi ko lang, wala akong idea kung gaano kahirap dun sa Equatorial Guinea talaga. Pero maybe it's a lot better dito talaga sa Pilipinas. So, regarding sa nangyayari sa kanilang vlogging journey, kung maraming nagko-comment, maraming nang babash, maraming naninira, kaya gustong umuwi na ng African family sa Equatorial Guinea, there might be a lot of reasons. Hindi lamang lamang siguro yung mga comment ng mga tao. Maybe there's also na homesick, or maybe iba pa din kasi yung sariling bansa natin. And we're talking about a mother na was never out or never lived outside of Africa before. And bago pa lang kasi sila dito, okay? I'm sure parang nagkaroon lang ng culture shock. Maybe somehow pag kumalma na ang lahat, magiging okay din. But I don't really believe in exploitation part. Kasi nga, both of them really, I would say, they all benefit. Okay? Ang importanteng titingnan natin dito ay yung pamilya na dinala dito, they are all secured. Meron silang visa na maayos, nakakakain ng maayos, may tirahan na maayos, yung kanilang health ay talagang na-address if ever na merong sakit. Hindi yun madali. Hindi talaga siya madali. Merong nag-mention din sa akin na I chose not to use Auntie Christine as foundation sa aking vlogging. Kasi I started this vlog to tell my own story. Okay? I started this vlog to tell my own story sa Africa, buhay namin ng mga anak ko, mga struggles ko as nanay, and up to now, ang struggles ko as single mom, ang struggles ko as the only provider for my family, ang struggles ko as kaibigan, as kapatid, and even if nasasali si Auntie sa mga vlog ko, it's not the main, hindi yun yung foundation ko talaga. So, may nagsabi kanina, sabi mo, hindi mo gagamitin, ginamit mo na nga. It's not, I wouldn't say that, to be honest. And if I am mentioning or asking Auntie to be in the camera, she knows I rarely do that. Kahit kayo alam nyo yan. At kapag may kinakausap ko kay Auntie, talagang meron si Auntie heads up. Hindi ko siya tinututukan ng camera every day, every second of the day. Hindi ganon. Kapag meron na akong tanong na maganda pag si Auntie ang sumagot or kailangan ko yung point of view ni Auntie, ginagawa ko siya. And, of course, Auntie being a part of the family for now 6 years, it's also okay to share her struggles na sinishare niya sa akin. And God knows, and for you guys to know, na I have the permission to talk about it. I don't just talk about it. Auntie knows me very well. Kilala ako ni Auntie, guys. So, I would like to clarify na whatever man yung lumalabas sa vlog ko, si Auntie man yan or mga anak man yan ni Auntie, trust me when I say I have Auntie's permission. Okay? And trust me when I say that my only intention is to help Auntie and her children ever since. And the only way that I really, and that's all because si Auntie kasi napagkakatiwalaan ko talaga siya. Sa bahay, sa kung anong meron sa bahay ko, sa mga anak ko. And when I say something to Auntie, nire-respeto ni Auntie agad. Alam ni Auntie yung ugali ko talaga. And when I say kay Auntie kung saan lang yung boundary ko, she knows I mean it. Pag kinausap ko si Auntie at sinabihan ko siya right on her face, pag nag one-on-one talk kami ni Auntie at sinabihan ko si Auntie, Auntie, I don't like this,
I want this to happen. Can this happen or cannot be, cannot happen? Let me know. Auntie, I'm not comfortable with this. I heard these words. Is it true? Auntie, the children told me this. Totoo ba? Nangyari ba? Ginawa mo ba? Ganito ba talaga ang nangyari? Ginawa ba talaga ni Calvi to, ni Chico to? Lahat yan ina-address ko ng harap-harapan. Okay? And, alam ni Auntie, kilala ako ni Auntie guys, I don't fight talaga. But I talk. When I am not comfortable at ayoko na sa'yo, ayoko na sa sitwasyon na to, pagod na ako sa ganito, I will sit down and talk to you about it. And alam niya ni Auntie, kasi ginagawa namin yan talaga. And sa period ng 6 years, I believe parang ika-4, sa 6 years guys, 4 na beses nangyari yan sa amin ni Auntie. Na nag one-on-one talk kami at talagang sinabi ko sa kanya kung ano yung gusto ko, ano yung hindi ko gusto. Mayumi, go wash ka na. Bye-bye. Oh, babay na si Lola. Babay na Lola. Hello. Go, go. Run! 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 Okay? So, never ako, wait lang, close ko lang yung door. So, bago ko pa nga, nakita nyo nga dati, hindi ko ginamit yung videos ng family ni Auntie talaga na nag-greet sa kanya ng happy birthday. Instead, I gave it to Auntie para mapakita niya sa inyo yung family niya. Alright? And bago ko po nilabas ang picture, ang video ni Deo at ni Chloe, ay nagpaalam ako kay Auntie if okay lang ba na i-share ko sa inyo yung totoong struggles ni Auntie sa buhay niya at yung totoong nangyari sa mga anak niya. And if I never mentioned to you guys yung ginagawa ko para sa mga bata. Kasi wala naman ako makitang need na sabihin pa yon. Pero for you to understand the real struggle here, okay? Kasi kung may struggle si Auntie at kaya ko siyang tulungan, walang problema. Ang hinihingi ko lang kay Auntie na mapapagkatiwalaan ko siya sa bahay at sa mga anak ko. At kung ano yung hindi ko pwedeng tanggapin, as nanay ng mga anak ko, alam ni Auntie yan. The way magdisiplina, kung if ever na may decision si Auntie para sa mga anak ko or judgment siya para sa mga anak ko na hindi ako komportable, ina-address ko agad. Auntie, hindi ko yan gusto, hindi ko to gusto, gawin nating mas mabuti para sa mga bata. Ganun lagi ang ginagawa ko. And kung nagkaroon man kami ng problema before, inaayos ko. But one thing I know, one thing is for sure, hindi ko intensyon, okay? Hindi ko intensyon na nandito si Auntie para sa akin, para sa akin, okay? Andito si Auntie kasi gusto niyang sumama, ayaw niyang magstay sa bansa nila, gusto niyang sumama dito, gusto niyang makasama yung mga bata, gusto niyang ma-experience yung Pilipinas. Andito si Auntie dahil pinili niya maging dito. Wala pong persahang naganap, okay? Walang persahang naganap. And alam ni Auntie na pwede anytime pag sinabi niya sa akin na gusto niya nang uuwi siya. Bigyan niya lang ako ng 3 buwan or 5 buwan na maipon yung pamasahe niya pa uwi. Okay? Kapag mini-mention ko si Auntie man, alam niya yan, aware siya. Pag mini-mention ko yung mga anak niya, aware din si Auntie. She's very much okay na mini-mention ko yung mga anak niya. Sinishare ko sa inyo. Kasi nga, I know habang tumatagal, mas nagiging mahirap para kay Auntie dahil nga tumatanda na kami. Lalong tumatagal, yung mga bata, mas lalo pang magastos sa eskwelahan nila. And if there is a blessing somewhere, somehow, from people, why not, diba? I know, kasi ako guys, kahit nasabihin natin na si Mama very hardworking, before na nag-aaral pa lang kami, hindi talaga kami makaya ni Mama pag-aralin. And if not for this family who supported me hanggang makatapos ako sa university, hindi talaga po ako makakapagtapos kasi kulang. Kahit na nagtrabaho pa ako, kulang pa din. With all the demands sa eskwelahan, kailangang bayaran, kulang pa din. So with my diskarte and of course the help of the people around me who believed that I was focused enough in my studies and I have my vision in life, I was able to graduate. And I used that a lot. It was a good stepping stone for me for 10 years na nagturo ako sa Thailand. Okay? And even now, kahit hindi ako teacher, na-apply ko pa din siya. Okay, guys? So again, yung point ko dito is, my point here is, let's
let's observe muna talaga. Let's not use those heavy words, exploitation, ginagamit, manggagamit, kasi hindi naman talaga natin alam yung 100% na story. Alam lang natin yung nakikita na papanood natin, which is 80%. Hindi natin alam yung 20% behind the camera. I don't have anything against other vloggers out there, to be honest with you. My only focus is myself, my children, itong bahay namin na safe sa mga anak ko, yung health ng mga bata, at kung sino yung nakatira dito, which is si Auntie Christine. And hindi ako magsisinungaling. Kahit harap-harapan kami mag-usap ni Auntie, kahit lagyan ko siya ng camera sa mukha niya, kung anong sinabi ko sa inyo, yun din ang sinabi ko kay Auntie. Sa 6 years na nagsama kami ni Auntie, okay? As much as possible, kung pwede kong mas i-consider si Auntie talaga, I would. Pero nauubos din ako, napapagod din ako, nagagalit din ako, guys. So pag umabot sa time na yan, talagang inuupuan ko yan. Kinakausap ko talaga si Auntie kung saan banda yung mali at paano aayusin yung mali para hindi siya lumala. Walang mag-assume, walang magkasamaan ng loob, walang samaan ng loob na to the point na parang ayaw nyo nang makasama yung isa't isa. Hindi pwedeng ganun kasi isang bahay lang kami. We are supposed to help each other kasi pareho kaming single nanay. Okay? I know, madami sa inyo na tumutulong sa akin as single nanay, nagmamahal sa mga anak ko. We are forever grateful. And so is Auntie Christine sa lahat ng mga tumutulong din sa kanya at sa mga anak niya. You guys don't know the kind you don't know the kind of effect, the kind of effect na ginagawa nyo sa buhay ni Auntie at sa mga bata. And I would say, at least if you are going to help Chloe and Deo, you're helping the right children. They are not boastful. They are not opportunist kids. All they want is to study because they know mahirap na mahirap ang buhay sa Africa. At alam nila yung mama nila tumatanda na, napapagod na, tsaka masakit na yung paa, ganito, ganyan. Of course, Auntie wants to go back, but she wants to go back when her kids are at least done sa kanilang pag-aaral. And hindi ko rin alam kung gaano katagal ko makayanan si Auntie dito. Siguro ngayon napupush ko pa. Paano in the future pag hindi ko na din kaya, 'di ba? And Auntie's visa is going to expire soon. At pag na-expire ang visa ni Auntie, there will be no other choice kundi umuwi si Auntie ng Africa kasi that is the law of the Philippines. After certain period, you have to leave the country. Kung gusto mo mag-apply ulit, pwede naman. Pero kailangan talagang umalis muna si Auntie ng Pilipinas pagdating ng araw na yon. Okay, guys? Kailangan kong i-turn off ang comment section dun sa una nating video na in-upload. And I do appreciate sa lahat ng mga nakaintindi. I would love to read your comments. Alam nyo ba, nakulang yung araw ko pag hindi ko nababasa yung mga comment ninyo. Your comments are very important para sa akin. Kasi nga, I feel like we are talking. Feeling ko nag-engage tayo. And it's good to know that I am there reading your comments and messages, knowing that you are also spending your time to watch my messages para sa inyo, para sa muong lahat ng mga nanonood, ganon. So maraming salamat you guys. At yeah, I had a wonderful day today. Maraming salamat. Tomorrow, pag-uusapan namin ni Auntie ang nalalapit ko na pagbalik sa Africa at kung paano namin i-manage at yung mga kapatid ko na titira muna dito sa bahay para masaya naman yung bahay, hindi naman malungkot, okay? And kailangan ko na rin kausapin si Joseph. Kailangan na namin mag-usap ni Joseph para sa nalalapit kong pagbabalik. So, ang aking assistant, magbabalik na din ba? Aguroy, guys. Titingnan din natin. Very exciting, ano? So, yeah, I guess I'll see you guys in the next episode bukas. Much love, Princess Higa. And of course, huwag niyo kalimutan, uminom ng tubig, matulog ng mahimbing. Kasi ako, guys, kung sino yung didisturbo sa tulog ko, mag-aaway tayo. Alam niyo kung bakit? Tulog na lang po ang pahinga ko. Tulog na lang ang level of satisfaction ng lola ninyo. Wala na iba. Diyan na ako nasasatisfy. And sa pagkain ko ng mga cravings, yun lang. Anyway, guys, much love, Princess Higa.